Hello guys! Welcome sa ating bagong Crossfire Legends content. So ako nga po pala ang inyong Coach South. So sa video natin na ito ang ating part 2 ng Crossfire Legends meta tier list natin. No? So kung nabalitaan ninyo or napanood ninyo, last content ko is tungkol sa mga rifles, no? Andun lahat ng mga rifles, mga meta na pwede ninyong gamitin, ng mga OP, ganyan, mga S plus tier, ganto ganyan. And dito naman sa part 2 natin is mga sniper guys. Yes po, maraming nagsasuggest sa akin is, coach, yung sniper naman, coach, yung mga pistol naman, coach, yung mga character naman, kung ano magandang gamitin or kung ano ang meta or kung ano ang OP. So, ito na guys, yung part 2 na hinihiling ninyo. Ang daming nag-PM sa akin. So, ito na guys. Dito sa part 2 na to, hindi lang po sniper ang nandito. Kung makikita ninyo sa baba, swipe lang natin ng konti. Ayan, makikita ninyo, may mga pistol na rin po. And also character guys. No, may mga character na rin. Isasama ko na rin dito, kumbaga 3-in-1 na sa tier list na to kung ano ang meta, okay? So, hindi na natin isasama yung machine gun, shotgun. Possible, merong shotgun, pero hindi ko niyan isasama pa kasi iisa lang din naman ang shotgun na magandang gamitin, which is yung nasa diamond spin, no? Yung KSG na Born Beast. So, ayun lang naman ang magandang gamiting shotgun pero situational. So, hindi siya all around na panglahatang mapa talaga. No. And also, pagdating naman sa mga knife, no? So, wala namang ibang doon na meta talaga kasi knife, no? Ang magandang gamiting knife lang naman is basta VIP na knife, yun ang magandang gamitin. Bakit? Kasi ang knife guys na VIP ay may dagdag na movement speed po kapag hawak-hawak nyo yun. So lahat po yun guys ng VIP na melee pare-parehas po. Okay? Unless na lang kung ang Nabel Gold na VIP ang na melee ang hawak ninyo, maybe may difference yon. Hindi ko pa na-check guys yung melee na Nabel Gold. Hindi ko pa na-check ang movement speed nun. So, pero basta melee na VIP, pare-parehas lang po yun, guys. Okay? So, umpisa na natin dito sa sniper, guys. Dito sa number 1, itong TAC na Fury Beast, guys. Yes po. Ito po ay nasa 8 tier po, guys. Bakit po? Normal lang naman siyang gamitin, no? Ang good thing lang po sa kanya is magaan, parang aum. And also, may silencer po. Yes po. Pero bakit ko po nasabing A tier? Wala naman siya ganun hindi naman siya ganun ka-impactful sa game katulad sa mga susunod natin na na mga sniper. Although meron ding iba dito na hindi lang kasi siya yung sniper na may silencer, guys. No. And also, meron pang ibang sniper na mas above sa kanya pagdating sa performance. So, mamaya malalaman nyo yon. Next, Titanium Beast na Barret po. Ito po ay A tier lang din po. Same thing lang din po. Barret din siya. One hit delete din po pag tinamaan ng kalaban kahit sa daliri, kahit sa kuko. Okay? One hit delete po pag tinamaan sa kuko yung kalaban. Basta Barret, ganun po yun. Wala namang additional na to. Ang specialty po kasi ng gantong Titanium Beast, tsaka yung Fury Beast po is pang zombie mode po talaga, pang mutation mode po. Okay? Pero it doesn't mean na pang mutation mode talaga ang specialty niya. Hindi na siya maganda gamitin pang PvP or rank game. Guys, sniper is sniper po, no? Ang pinagkaiba lang ng mga sniper dito is yung mga performance and yung mga attributes na maibibigay nila para sa player. Okay? So, next is etong Cheetah po. Guys, Cheetah guys, hindi po ito pay to win na barrel guys, ha.
pero nandito po siya sa S tier, guys. Sobrang gandang gamitin nito, guys. Maraming gumagamit ng Cheetah, guys, kahit sa China po. No, pag may Cheetah Dominator po kayo na barrel, no, high value na po yan na barrel kahit hindi po kayo gumastos. Pwera na lang kung gagastos kayo para magpa-process na for the invite friends, pwede yon, gagastos talaga kayo. Pero kaya nyong makuha to nang hindi gumagastos. Sa panong paraan, guys? Nasa shop lang po, True Diamonds po. Okay? So, Cheetah Dominator, may silencer, okay, may silencer, mabilis ang movement speed, sobrang bilis din ng reload, no? Sobrang bilis din ng pag-switch niya, guys. So, yun yung kinagandaan dito sa Cheetah, all around po. So, gandang performance sa movement speed, sa switching speed, silencer, okay. Kung mahilig ka mag-rush as sniper, sobrang ganda nito sa'yo. Bagay na bagay sa'yo to, okay? So, next is Barrett Nobel Gold. Guys, no questions asked. S+ tier talaga tong Barrett Nobel Gold, guys. Kasi, unlike sa ibang Barrett, guys, na meron sa atin dito, itong Barrett Nobel Gold, guys, mas mabilis po ng konti ang movement speed niya kaysa sa ibang Barrett. And, ang pinagkaano nento, guys, is yung aim speed nento, guys. Medyo malagkit talaga po ang aim assist po ng mga Nobel Gold. Lahat po yun, guys, lahat po ng Nobel Gold malagkit po ang aim assist, no? So imagine, guys, Barrett Nobel Gold malagkit ang aim assist, guys. Tapos, hindi siya ganoon kabagal unlike sa mga ibang VIP na Barrett, guys. Medyo mabilis po ang movement speed nito. So, S+ tier, guys. No? Kahit mga pro player sa China, guys, ginagamit to. Yung mga Barrett user, matik yan, guys. Barrett ang inano nila. Yan, matik yan. Next is itong QB, itong sniper na Eldorado. Okay lang naman siya, pero not the same thing. Pwede siyang A tier, pero parang sa kalagitnaan lang din siya ng B to A, no? Kalagitnaan lang siya, pero lagay na natin siya sa A tier. Kasi sabihin na natin depende sa gumagamit. Kasi may mga iba pa kasing sniper na above sa kanya katulad ng TAC. Although one hit delete din naman tong QB something sniper na to, no? Pagdating sa movement speed and switching animation, guys, ang bagal po. No. Actually, above pa siya ng ibang sniper dito sa A tier. Actually, pwede siya dito sa B, pero lagay na natin sa A kasi parang Barrett lang din ang playstyle niya, okay? Kung ako din kasi papapiliin kung Barrett or QB na itong sniper, mas pipiliin ko talaga Barrett, guys. No. So, next is itong sniper na Iron Beast na Barrett, guys. Barrett na may silencer po. S tier or A tier po siya. Nasa kaligitnaan lang din po siya, pero lagyan na natin sa S tier. Coach, bakit? Guys, Barrett po na may silencer po at the same time Iron Beast to, guys. And also, mas mabilis po ang movement speed niya compare sa ibang Barrett. Although mas mabilis naman ng konti yung Nobel Gold Barrett kaysa dito, pero yung i-compare itong sniper na to kaysa sa ibang variant na VIP na Barrett, mabilis po movement speed nito, guys. Hindi po ramdam, konti lang po. Pero ayun yung pakiramdam ko, guys. Yun yung opinion ko, okay? Barrett na may silencer, guys. No. Kung gusto nyong kunin to, worth it to kunin, guys. Worth it to. Pero kung maghihintay pa kayo na, pwede naman. Maghihintay pa kayo sa mga future na i-release na barrel ni CFL, kasi marami pang ibang magagandang sniper in the future, mga legendary VIP pa. Okay? So, S tier ngayong patch, ngayong season 2, no? S tier yan, Iron Beast Barrett. And next, for last, etong Aum Infernal po. No questions asked, S+ tier po. Coach, bakit?
Infernal lang po yan, coach. Anong meron dyan? Guys, tignan nyo po yung perks na meron dyan, okay? Meron akong reason. Una, aim assist niya, guys. Mas malagkit pa po ang aim assist nito kaysa sa Barrett Nobel Gold po. Yung aim speed niya po, guys, na nasa perks, grabe po. Parang parang ranger. No? And then, ang kinagandaan pa rito, flexible po siya, guys. No? Pwede siya pang rush na sniper kung mahilig kayo. No? Kung playstyle nyo, ganon. Ito, pwede to. Aum Infernal Dragon. Although wala siyang silencer, guys, pero movement speed niya, switching speed, reload speed, guys, andito na po. No? Ang kinaiba nito, ang lamang nito sa ibang sniper, guys, yung aim speed po. Yun lang po talaga. At kaya ito naging S plus tier ngayong season. Guys, abangan ninyo sa future na CFL, guys, pag-release ng Nobel Gold netong Aum Infernal, guys, yun ang pinaka-OP sa lahat na sniper. Guys, kahit sa Crossfire Mobile China, pag merong naka-Aum Infernal Dragon na Nobel Gold, autoban po, guys. Sa rank game na dati, kahit ngayon guys, kahit ngayon sa China, autoban po yan, guys. Bakit? Sobrang lagkit po ng aim assist ng Aum. Imagine, guys, sobrang lagkit ng aim assist, no? One hit delete, and also movement speed, switching speed, ang bilis, reload speed, oh my god, guys. Ganon po ka-OP ang Aum Infernal Nobel Gold po, guys. No? So, yung normal VIP variant lang po, ngayong season, habang hindi pa nai-release yung ibang sniper, no? Siya po ay nasa S plus tier po. Okay? So, no questions asked, guys. Sobrang daming reason kung bakit S plus tier siya, okay? So, may mga ibang sniper na wala rito. So, sabi ko nga sa inyo, guys, nung part 1 pa lang sa mga rifle, pag hindi nyo po nakita yung barrel na hinahanap ninyo, wag nyo na pong hanapin. Ibig sabihin, wala po sa meta natin, guys. Okay? So, next, mga pistol. Una, USP. Etong USP, A plus tier po, guys. Yes po. Mabilis ang firing rate niya po, guys. No, kung nakuha niyo to, maganda to ipang partner sa mga sniper, lalo na sa mga rusher po. Okay? Maganda gamitin to. Next is itong COP, guys. No question asked. S plus po, S plus. No, basta COP na VIP, S plus tier po yan, guys. Guys, yung mga pistol, guys, na COP VIP, no? Hindi po nawawala sa meta yan, guys. Talagang S plus tier yan. Hindi nawawala sa meta yan, okay? Pwede nyo nga gawin, gamit COP na VIP, guys, eh. Makipag 1v1 kayo sa naka-rifle na player, mapapatay nyo pa, guys. Mapapatay nyo pa. Ganun po ka-OP ang COP, guys. No? Basta yung tutok nyo lang talaga, ayusin nyo na lang. No? Kaya makipagsabayan na ito sa mga rifle, yung mga gantong pistol. Ganun po ka-OP to. Okay? So, itong Desert Eagle Tournament, A plus tier. Yes po. Bakit po, coach? Kahit Desert Eagle yan, guys, yung ganyang pistol na tournament po, malagkit po ang aim assist po. Pero kinaiba nito, yes, masakit ang damage niya, mga nasa 53 plus po, ganun. Pero ang firing rate niya po, guys, mabagal. Unless na lang kung meron kayong trick na ginagawa sa pagpindot sa sa fire button. No, ituturo ko yan in the future, sa mga future content natin, guys, kasi may mga technique po yan, guys. Sa pagpindot sa firing rate, lalo na yung mga barrel or katulad ng mga pistol na ganto, na mabagal po ang firing rate, or SKS, Desert Eagle, mga ganun po. Mayroon pong technique yan sa fire button para medyo mas mabilis ng konti yung pagputok nila, guys. Okay? Tuturo ko yun in the maybe sa susunod din to kasi na-mention ko na rin naman, so ituturo ko yun. Maikling paliwanagan lang naman yun, guys, eh. So, next is Desert Eagle na Ranger.
S plus tier guys. Guys, no questions asked. Ranger yan guys. Pag nakumpleto nyo yung set niyan guys, mas malagkit pa po sa kaning malagkit ang aim assist po nito. No. Desert Eagle, pag marunong po kayong pumindot or yung technique na sinasabi ko sa fire button, okay? Tapos malagkit ang aim assist and kumpleto nyo pa po yung set neto guys, talagang sapul na sapul ang kalaban po. No. S plus tier, hindi siya ganun ka-OP katulad na COP pero pwede na. Okay? Next is COP na Iron Beast. Guys, wag na kayong magtatanong ha. Basta COP guys, VIP. Matic yan, S plus tier. Next is MK23 ba to? Itong mechanical era. Pwede siyang S plus tier or S tier lang po. Actually, nasa gitna lang po siya. Nasa gitna. Lagyan na natin dito sa S plus tier pero sa unahan. No. Guys, kung wala po kayong COP na VIP at meron kayong MK23 na pistol tapos VIP, matik yan guys. Sa pistol natin guys, ang number 1 po talaga na pistol natin is COP. Pangalawa po doon ay ang MK po na pistol. Pangatlo po is yung Mauser ng mga VIP po. Hindi pa po na i-release dito sa CFL. Nasa China pa lang po. No. Pangatlo po yun, Mauser. No. So, bakit po MK23 S plus tier? Medyo masakit din po damage niya. Kung di ako nagkakamali, nasa 40 din po. No. Nasa 40 din po yung damage and also fast firing rate. And madami din po ang bala niya. No. Parang nirarat-rat mo na yung pistol na ganyang MK23 guys na pistol. No. Pwede ipang tapat sa mga rifle yan. Pwede yan guys. Pero unlike sa COP, yun, mas mataas po kasi yung damage rate. Yung damage ng COP compare dito. Kaya talagang mas lamang yung COP dito sa MK23. So, yan guys, yung mga pistol. Next is MK23 din guys na non-VIP. A plus tier lang po siya guys. Yes, hindi po siya VIP pero isa po siya sa balance natin ng mga pistol. MK23 with silencer, ang cons lang po niya is mabagal ang reload speed and konti lang po yung bala. Unlike po sa VIP variant niya, maraming bala and mabilis po ang reload speed, no? Pero hindi ibig sabihin no, na non-VIP siya, wala na siya sa meta guys. Kung hindi po kayo ganun kumagastos sa game, yung gantong klaseng pistol, pwede na po. Kasi balance naman siya, no? Hindi naman siya ganun kalubog, hindi naman siya ganun ka-OP, balance naman. No? So, walang problema kung gagamitin nyo to. Okay? Next is Desert Eagle na Beast. No? B tier, no? Desert Eagle, Iron Beast, B tier. Itong dalawang pistol guys na Beast and Iron Beast na Desert Eagle, pwede silang A tier pero guys, kung i-compare ninyo dito sa nasa A tier natin guys, alam nyo naman kung anong difference guys, no? Desert Eagle Eldorado po, pwedeng A tier dahil sa active skill niya na pag hinold nyo yung fire button, magiging dual pistol siya and rarat-rat. Pero ang cons po kasi nun, may delay po ng konti. No? Pag pindot nyo ng fire button, hinold ninyo, pagkaputok ng isang barrel, then magsiswitch po into dual. May delay po ng konti yun kung mapapansin ninyo. So, pwede naman, no? Kung mahahabol nyo naman talaga yung kalaban, no, may ilalabas nyo talaga yung dual pistol nito, okay naman guys. No, magagamit nyo ng maayos. No, 8 tier siya guys, pwede, balance naman siya. So, ayan po sa mga pistol natin guys. So, ayan. Next is yung mga character naman po. Unang-una, Sicarios. Okay, i-reset muna natin. Reset presentation muna natin. Okay, so ayun, nawala yung S plus tier. Draw above tayo.
So, ayan guys. So, umpisa na natin sa Sicarios na character. S plus tier po. Coach, bakit? Sicarios and Ultimatum, dalawang character na nasa battle pass natin ngayon. Okay. S plus tier po. Bakit po, Coach? Yung flashbang, reduce flashbang effect. Grenade, yung grenade, tawag dito, yung hindi not yung sa grenade ng kakampi ninyo, and also yung jump nito, fall damage. Ang pinakamaganda dito sa dalawang character na to guys, yung reduce flashbang guys. Yung gantong klaseng character guys na Sicarios and Ultimatum, pag meron kayo nito sa China, high value na po. Bakit? Hindi po nawawala sa meta ang dalawang karakter na to. Pag nakuha ninyo yung Sicarios nung season 1, sobrang swerte ninyo guys, kasi hindi po natin alam kung kailan sila ulit i-release sa Battle Pass. Possible naman na i-release ulit sila, pero medyo may kamahalan na. So mapapagastos na po talaga kayo ng malaki para makuha ulit yung Sicarios. No. So pag nakuha ninyo yung season 1 Sicarios na character, swerte ninyo dahil hindi na po kayo gagastos ng malaki in the future. Parang sa Crossfire China lang po guys. Nasa Battle Pass po ang Sicarios and yung Ultimatum, pero kailangan nyo na pong gumastos ng malaki para makuha to. No. So kung nakuha ninyo early on, no, gumastos kayo ng Battle Pass, sobrang swerte ninyo. Okay? So, S plus tier dahil sa reduce flashbang, no, hindi sila nawawala sa meta. Okay? Next is itong Swatres. Guys, so, B tier guys. O, baka pwede naman C tier guys eh. Pwede mag S plus tier to guys kung meron kayong skin tapos nag-i-inb pa rin. S plus tier pa rin yun. No. Pero, kidding aside, B side, B tier. B tier, no. B tier. No questions asked. Wala siyang magandang perks na maganda. No, walang reuse flashbang effect. No, yun eh, wala siya, no. Wala. Talagang bagsak siya dito sa B. Or C. No, B. Lagyan natin sa B. Yun guys, S plus tier. Coach, bakit po? Unang-una, yung reduce flashbang effect. Ang cons lang po dito sa Yunyu, gagastos po kayo ng sobrang daming diamonds kung malas-malas kayo para makuha yung reduce flashbang effect nito permanently. No. Kaya po naging S plus tier to, dahil kapag may kasama din po kayong heart shot character na bukod kay Yunyu or meron din po kayong kakamping na kay Yunyu, ma-activate po yung ibang talent, no, na mare-reduce yung effect ng smoke, reduce flashbang din, pag sniper switch, rifle switch, yung mga talent na ganun maa-unlock ninyo randomly sa game pag may kasama kayong Yunyu. Yun yung perks na wala sa ibang karakter katulad po na Sicarios and Ultimatum po. Pero itong Yunyu, pwede siyang magkaroon ng reduce flashbang effect ng permanent. Gagastos lang po kayo ng maraming diamonds kung malas-malas kayo. No. Ang sa character po kasi guys, parang makapasok po sa meta, yung reduce flashbang po ang mahalaga. Pag walang ganun ng character, mahihirapan kayo sa game dahil sa flashbang effect po. Pag may ganung character kayo na reduce flashbang, sobrang OP na po nun guys. Kaya po nasa S tier ang Sicarios and Ultimatum po, kahit Battle Pass character po sila. Huwag nyo pong nilalanglang guys yung mga gantong character kahit nasa Battle Pass lang. No. Dahil sa China po, pag may ganto kayong character, high value na po. Okay, so balik tayo kay Yunyu. Yes, S plus tier. No questions asked. Okay. Next is itong subject alpha. A tier guys. Anong problema dito kay subject alpha? Bakit A tier lang? Wala po siyang reduce flashbang effect guys. No. Ang maganda lang sa kanya, pag nakaka-kill, bibilis po ang movement speed, pero hindi po yun ganun kalaki ang impact lalo na sa rank game.
pag search and destroy. Maganda po ang ganung perks kapag FFA po or TDM. Pero kung hindi kayo magti-TDM or FFA, search and destroy rank game, wala kasi siyang flashbang effect eh. Kaya hindi siya makakasabay dito sa Sicarius and Ultimatum. No, magandang pagdagdag to sa inventory, no, display, no. Pero pagdating sa meta, hindi siya ganoon ka-OP dahil sa reduced flashbang. No, sabihin natin nasa A tier lang siya guys, medyo balance, no. Balance siya guys. Pwede naman siyang gamitin ng mga player kung wala talagang panggastos, no. Actually, gagastos din talaga kayo para makuha to, no. Pero sa mga player na hindi ganun gumagastos na sobrang laki, subject alpha pwede naman na. No, okay? Next is itong bagong karakter na nasa invite friend event. Si Laura, guys. Okay, Laura, no? B tier, guys. No questions asked. Basta walang flashbang effect. Wala naman ding ibang magandang ibang perks yung karakter na to. So, yon. Compare po kasi kay Subject Alpha, medyo makapal po ang hitbox nito. No. Sa in-game po kasi medyo parang chubby ang karakter na to kung di po ako nagkakamali. Ang dali pong tamaan nitong karakter na to, unlike po kay Subject Alpha po, kung mapapansin ninyo, parang payat na babae yung karakter na to. No. Kaya kay Laura, no, kung kukunin nyo to sa invite friends, hindi po worth it. I suggest na kunin nyo na lang yung AK-47 Legendary Red, no. Kung kukunin nyo naman yung Laura for collection, pwede naman, no. Pero kung ako tatanungin kung anong magandang piliin or kunin sa invite friend event, Legendary AK-47 Red po talaga ang magandang kunin, bukod dun sa Cheetah na Dominator po. Okay? So, next is itong Switcher. Switcher, guys, A tier po, guys. Wala siyang reduced flashbang effect, pero pwede na dahil kapag rifle main naman kayo, meron siyang perk na rifle switch speed, no? Meron siyang ganun, pero hindi po siya ganun kalaki ang impacts, lalo na sa game. No. Meron din naman siyang fall damage, no? Actually, lahat naman ng VIP na character merong ganun. Pero dahil wala siya sa S or S plus or nasa balance lang siya, pwede siyang ilagay nga dito sa B tier eh. Kasi compared dito kay Subject Alpha, meron siyang perk na kapag nakaka-kill, bibilis ang movement speed for a short time. Ito kasing Switcher, wala. So pwede siya dito sa B site, B tier or A tier po. Pwede siya dito sa B tier pero sa unahan, okay? So, yun lang naman guys. Kay Switcher, wala namang ibang maganda sa kanya na perks. And yun, wala na akong may share pa dito dahil yun lang naman. So, may mga iba pang karakter pa ako na hindi na isasama. So, ito pa lang din naman ang halos na i-release. Meron din naman ibang karakter pero non-VIP na yon. So, alam nyo naman, di nakasama sa meta yon. So, yun lang guys. No? Sniper, pistol, and character guys ng mga meta. So, yun yung part 2 natin guys ngayon. So, kung mayroon pa kayo ibang question guys, pwede kayo mag-PM sa page guys. Pwede kayo mag-comment sa video na ito sa comment box, comment section natin guys. Kung may mga question kayo, pwede kayo mag-PM sa page ko directly guys para gawa natin ng content, no? And ayun lang. Thank you sa pakikinig. And follow nyo na rin pala ang TikTok page ko guys. Search niyo Coach South CFL, and also bagong gawa ko na YouTube channel na Coach South CFL guys. No, follow kayo and subscribe guys. Thank you.